Ayan, so, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. So bago po tayo magsimula, tayo muna pong lahat ay manalangin. Yes, Heavenly Father, we thank you for this night, Panginoon, na binigay mo upang kami pong muli ay makakapakinig ng iyong salita, Lord God. And Lord, I pray na itago mo po ako sa iyong banal na likuran upang ang salita na lalabas sa aking bibig ay wala pong ibang mag-glorify kundi ikaw lang. In Jesus' name we pray, Amen. Ayan, so isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. So ang title po ng pag-uusapan natin sa gabing ito is God is near even when you feel broken. So ang main text po natin sa gabing ito is matatagpuan po sa Psalm chapter 34 verse 17 to 21. The righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them for all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him for them all. He protects all his bones, not one of them will be broken. Evil will slay the weak. The foes of the righteous will be condemned. So thank you sa Lord sa pagkakabasa ng kanyang salita. So yung verse po na ito, hindi niya sinasabi na kapag kay Lord ka, wala kang problema. In fact, malinaw na sinabi, many are the afflictions. Ibig sabihin, kahit righteous ka, kahit nagpipray ka, kahit ginagawa mo ang best mo, dadaan ka pa rin sa struggles. And that's the part na mahirap tanggapin minsan. Kasi we expect na kapag okay tayo kay Lord, dapat okay na rin ang lahat. Pero hindi ganon ang reality. Pero here's the deeper truth. Hindi ka pinangakuan ni Lord ng buhay na walang problema. Pero pinangakuan ka niya na hindi ka niya iiwan sa gitna ng problema. So, may nagprepare po ako ng 3 point, and ang point 1 po natin is, God hears you even the prayers you don't say out loud. Sabi nga po doon sa verse, the righteous cry out and the Lord hears them. Minsan iniisip natin kailangan perfect yung prayer natin para marinig ni Lord. Kailangan mahaba, kailangan deep, kailangan maayos yung words. Pero dito makikita natin kahit na yung prayer natin minsan is parang iyak na lang, naririnig pa rin yun ni Lord. So, ibig sabihin kahit iyak lang, kahit Lord lang ang nasasabi natin, tapos wala ka nang masabi, naririnig ka niya. Kahit yung mga panahong tahimik ka lang, pero ang bigat na ng puso mo, God hears that. Hindi ka niya inaabandona, hindi ka overlook, hindi ka late sa kanya. So kung feeling mo wala nang nakakaintindi, remember this. God hears you clearly, even in your silence. So, for our second point, God is close when you feel the most broken. Sabi nga po doon sa scripture na binasa natin kanina is, the Lord is close to the brokenhearted. Hindi lumalayo si Lord kapag nasasaktan ka. Hindi siya umaatras kapag magulo ka. Actually, mas malapit pa siya sa mga moment na feeling mo is ang layo niya. That's usually the moments na pinakakailangan mo siyang pagtiwalaan. Not your feelings, kasi hindi base sa nararamdaman mo yung presence niya. Faith ang basehan, hindi feelings. So kahit hindi mo siya maramdaman, kailangan nating laging manatili. Kahit parang tahimik siya, nandiyan lang siya palagi sa tabi natin at hindi niya tayo iniiwanan. So, pag may pinagdadaanan po tayong problema, mas piliin po natin na manatili sa presensya ni Lord. Amen. So, for our third point, your struggles don't mean God failed. They mean God is still working. Sabi nga po dun sa verse na binasa natin kanina, many are affliction of the righteous. So, hindi porket nahihirapan ka, ibig sabihin mali ka na agad or iniwan ka na ni Lord.
minsan iniisip natin, bakit ako pa, ginawa ko naman yung best ko. Pero what if hindi ito yung punishment? What if process ito? So, God is more concerned sa character mo kaysa sa comfort mo. Yung pain mo ngayon, ginagamit niya para palalimin yung faith mo, para turuan kang magtiwala, para ihanda ka sa mas bigger na purpose, hindi sa stuck. So, ang ibig sabihin po nito is, yung lahat po ng pinagdadaanan natin is process lang po siya. Kasi po 'di ba, paano po tayo matututong magtiwala kay Lord kung walang process? Amen. So, lahat po ng pinagdadaanan natin is party po yun ng plano ng Lord para i-shape po yung faith natin para mas lalo pa po tayong magtiwala sa Kanya. Kaya, mas piliin po natin na magtiwala kay Lord sa mga bagay na nahihirapan na tayo. So, God is protecting you in ways you don't even see. May mga bagay na akala mo walang mangyayari, but actually, ang daming beses ka nang prinotektahan ni Lord na hindi mo lang alam. Mga bagay na hindi natuloy, mga tao na nawala, mga plans na hindi nag-work. Akala mo is nawala yun, pero minsan protection pala. So, instead na puro bakit, try ring natin sabihin kay Lord na, thank you Lord, even if I don't fully understand. So, yun, sa mga pinagdadaanan natin kahit na problema man po yan, mag-thank you pa rin tayo kay Lord kasi minsan yung delay and yung hindi po pagsagot ni Lord sa mga ibang prayer natin is because ginagawa niya po yun para protektahan po tayo. Amen. Kasi mas may greater and bigger plan si Lord para sa atin. Kaya mag-thank you po tayo kay Lord kahit na may mga delay tayo na mga prayers, ganun. So, kung pagod ka na, kung nasasaktan ka, kung feeling mo walang nakakaintindi, God is not far from you. He hears you, He sees you, and He's working kahit hindi mo nakikita. Hindi mo kailangan maging strong mag-isa. Hindi mo kailangan ayusin ang lahat bago ka lumapit sa Kanya. Just come kahit broken ka, kahit pagod ka, kahit hindi mo na alam ang gagawin mo. Come to God. Kasi doon ka lang talaga makakahanap ng tunay na pahinga. So, pag feeling po natin is kailangan po nating maging strong para lumapit sa Kanya, pero hindi. Kasi, sabi nga po dun sa scripture kanina is, God is near to the brokenhearted. So, kahit na brokenhearted ka, kahit na feel mo messy ka, andyan pa rin si Lord para i-heal tayo. Kasi siya lang naman yung makakapagbigay ng comfort sa atin na hindi natin mahahanap sa iba. So, when life feels heavy and confusing, don't run away. Run to God. Because in your lowest moments, He is actually the closest. So, kung feeling natin pag parang ang bigat na ng pinagdadaanan natin, feeling natin mag-isa tayo, is mali po yun. Kasi yung mga moment na feeling natin mag-isa, mas nandoon pa po si Lord para sa atin. So lagi po nating tatandaan na hindi po tayo nag-isa sa mga pinagdadaanan natin at hindi po tayo mag-isa sa mga laban natin. Kasi kasama po natin si Lord. Amen. So, piliin po nating manatili at magtiwala sa Kanya palagi. So, yun lang po, and to God be all the glory.